Pag-usapan naman natin ito mga ka-JP Natics. Saglit lang to. Itong si Utol kong Hudlom bumanat na naman. Impeachment daw ni Sara Duterte mga kababayan ay kanya pong pipigilan. So, ngayon, marami pong haka-haka dahil nga po dahil sa paglabas o sa rally na ginawa ng INC ay ito ay nangangahulugan sa iba. Sa akin, mga kababayan, na pre-pressure lang talaga ng INC ang mga congressman na hindi po ituloy ang nasabing impeachment laban kay Sara Duterte. Pero mga kababayan, marami pa rin po talaga ang nagsusulong. Marami pa rin ang tao na gusto na maging accountable si Sara Duterte. 'Di ba? Sabi ni Mami Ilocanang Kana, I support impeach Sara movement. Kagaya din po ng inyong abang lingkod. Ako din po mga kababayan, sinusuportahan ko po 'yon. 'Di ba? Na kung saan po mga kababayan, hindi malayo na ang mangyari itong si Sara Duterte ay ma-impeach at madala po siya po ay litisin doon sa Senado. Ang banggit naman nitong si Senador Robin Padilla mga kababayan, kapag pumunta raw po sa Senado ang usaping impeachment ni Sara Duterte, dahil nga 106 lang ang kailangan na pirma, ay diretso na po kaagad yan sa Senado. Pero itong si Robin Padilla, todo tanggol mga kababayan. Agad-agad daw po siya na hindi po sasang-ayon at agad-agad po siyang hindi pipirma doon sa impeachment laban kay BP Sara. Hindi naman na po tayo nagtaka. Hindi naman na po tayo nagulat. Itong sabi ni Robin, Senador Padilla hindi sasang-ayon sa impeachment ni BP Sara pag nakarating sa Senado. Siguro naman po napaka-plastic ko naman kung sasabihin ko sa inyo pag yan ay umakyat sa Senado ay mag-iisip pa kayo kung ano ang iboboto ko. Definitely, ako ay pabor sa sinasabi ng ating Pangulo. Ako ay pabor para sa ating pangalawang Pangulo. Nako, ginamit na naman ni Robin Padilla ang statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, di ba? Hindi na tayo nagtaka dito. Hindi na tayo pwedeng gawing gago ng mga siraulong ito, ng mga DDS kagaya ni Robin Padilla. Matik naman talaga yan. Na kapag si Sara Duterte ay na-impeach, nadala na yan sa Senado, kailangan nyo ng pagbotohan, sigurado ako, yung mga DD shit na yan, si Bato, si Bongo, si Robin Padilla, si Amy Marcos, ay talagang in favor yan kay Sara Duterte. Diba? Nakita na nga natin kay Kibuloy pa lang wala ka namang ginawa sa Senado. Diba? Nag-iimbestiga si Riza Ontiveros. Hindi ka naman nakikipagdebate. Hindi ka naman nakikiisa doon sa ginagawang investigasyon. Pumunta ka lang doon, kumain. Tapos nung papatawan na ng tawag dito, cite and contempt itong si Kibuloy, humarang ka kaagad. Diba? Sabi ni Ma'am Leticia, sip-sip lang si Binoy nakikikain sa Malacanang. Ma'am Ilocanang Kana, expected naman. Robin, obvious na himod puwet siya kay Sara. Totoo. Diba? Wala naman na kaming aasahan. At isa pa, mga ka-JP Natics, ako naniniwala, no? Etong mga DDS, kukonti lang sila pagdating po ng bago matapo o bago mangyari po ang midterm election. Dahil yung mga tao dyan sa Senado, kailangan po nila ng pwesto, kailangan nila ng boto, at kailangan nilang sumipsip muna sa incumbent president dito sa mga nakaupo para hindi po sila mawala sa sirkulasyon. At naniniwala ko yung bilang ng Senado ay sapat para bumoto na i-impeach si Sara. Itong si Robin Padilla, si Bato, si Bongo, si Amy Marcos, sasabihin ko po, mga walang bilang yan. Diba? Sabi ni TJ 2K25, kapag maliit, ibig sabihin ba niyan, maliit din ang utak? Sabi ni Genesis De Leon, walang bilang yan sa Senado. Kaya nga po yan nga yung sinasabi ko. Mga kababayan,
kahit pa ipagkalandakan ni Robin Padilla na siya ay hindi pipirma. Anong paki ko? Anong pakialam namin? Ilan lang naman kayo. 'Di ba? Ang kailangan namin, 'di ba? 24 kayo. Oh, sabihin natin na 23 na lang kayo, 16. Ang kailangan pumirma para ma-impeach si Sara. Ilan lang kayo eh. Bongo, Bato, oh, ikaw, si Amy, 4. Sila Villar, sila Cayetano, sino pa ba? Yung mga Binay. Yan, sa amin pa yan. Ha? Sa amin pa yan, pansamantala. Diba? Dahil hindi pa tapos ang midterm election eh. Kailangan pa nila ang Pangulo. Diba? Hindi pa yan lalantad na mga pro-Duterte sila. Sa ngayon, maninimbang pa yan. Pero mas kakampihan yan ang kasalukuyang administrasyon dahil ayaw nilang mawala sa politika. Diba? Kaya nga sabi ni Villar eh, hoy, kayong mga nabigyan namin ng bahay ha, pag di nyo kami binoto, baka bawiin namin yan. Sabi ni Imelda Cinco, huwag paligaw ang nasabi ng paligaw. Ang nasabi ng PBBM ay isang opinion niya na abala lang pero never niyang inutos na huwag i-impeach si Sara Duterte. Tama naman yun. Ako mga kababayan, ito sa sarili kong pananaw. Hindi ko nakuha ito, hindi ko narinig kanino man. Pero palagay ko, lagi namang diskarte ng mga politician yan. Diskarte ng mga namumuno sa atin, mga kababayan, na kapag may issue, ang iba dyan, para hindi sila madawit, ay magbibigay sila, maglalabas sila ng statement. Halimbawa, kapag natuloy ang impeachment at na-impeach talaga si Sara Duterte, 'di ba? Pag na-impeach siya, sasabihin lang ni PBBM, oy, wala akong kinalaman dyan 'Di ba? Ganun lang 'yun. Mga kababayan, but it doesn't mean na kahit nagbigay siya ng kanyang opinion not to impeach Sara Duterte dahil yan ay abala lamang, hindi po yun na ibig sabihin na ayaw niya na ma-impeach si Sara Duterte. Maaring ayaw niya lang sabihin ang derechahan. 'Di ba? Pero going back, ito mga taong nakapaligid kay Sara Duterte, pagdating po ng tamang pagkakataon, lalong-lalo ngayon sila Bato, sila Bongo, iboboto pa ba natin yan? Sa 2028, mga kababayan, si Robin Padilla, iboboto pa ba natin yan? Siyempre hindi. Sabi ni Inday in Singapore, kung ayaw nilang pumirma, tayo na lang taong bayan ang pumirma. Kasi taong bayan naman ang nagpapasahod sa kanila. Ayun nga, ang problema in Singapore, pwede 'yon. Hanggang pirma lang tayo, kaya lang walang bearing. 'Di ba? Ang may bearing talaga kailangan yung gagawing impeachment trial sa Senado. 'Di ba? Kailangan natin makakuha at least 16 na pirma to impeach Sara Duterte. Sa Kongreso naman 106. Pero ang magagawa natin, ipakita natin ang puwersa natin, magkakaroon ng rally ang etong grupo nila Bunyog, nila Enzo Recto sa EDSA People's Power Monument at sasama po ang inyong lingkod at ang iba pa. Sorry. At ang iba pang mga pro-government vlogger, 'di ba? Ipanawagan po natin. Ipakita natin at iparinig natin ang puwersa ng mga kababayan, ng mga Pilipino na gustong ipa-impeach itong si Sara Duterte. Kasi kapag hindi po ito na-impeach gaya ng sinabi ni Juan Ponce Enrile kanina, thank you so much, Bine Rod, sa pag-share ng blessing. Go Philippine, kumusta? Parang pare-pareho kayo ni Banat Boy, what's up? Pareho kayo ni Banat Boy. Kambal nga daw kami, di ba? Yan, going back, kapag hindi po natuloy, bad precedent po, mga kababayan. Bad precedent dahil gagayahin po ito ng ibang mga politiko na hindi na magiging accountable or iiwasan na lamang dahil sa pagkakabati-bati, dahil sa unity at dahil sa pagkakampihan. Mali naman po yun. Diba? Dapat kapag mali, mali. Diba? Kapag tama, tama. Kapag may mali, dapat parusahan. Kapag may ninakaw, dapat parusahan.
'Di ba? Hindi pwedeng kapag may mali dahil sila ay gusto ng kapayapaan ay babaliwalay na lang ang mga nakuhang pera. Babaliwalay na lang ang maling paggastos. Babaliwalay na lang yung paggamit ng mga fraudulent document kagaya po ng acknowledgement receipt ng AFP para lang mapagtakpan ang expenditure ng DepEd. 'Di ba? Pangit 'yun. Ma'am Priscilla Kojima Conbanua po. Oh. Evangeline Parola, mga switik na politiko kung walang nagpapagamit o walang manggagamit. Grupo ni Marcoleta, Robin at iba pang at INC. Ano to? Iba pang kasama, huwag iboto, mga switik yan. Ano po ang ibig sabihin ng switik? Hindi ko po alam yan. Ma'am Gina 31, sana napanindigan ni Robin ang pagiging number 1 niyang senador. Sayang ka, boy mukbang. Hindi, sana nga mga kababayan may makulong eh. Kasi sabi niya kapag nakulong daw, ay ito pala, si Francis Tesorero ang aking kabady, gwardiya pa rin siya hanggang ngayon. Yan, magkasama kami dati niyan, mga kababayan. Oh, di ba? Itong kay Robin, sabi niya kapag may nakulong daw si Bato, nakulong si Digong, sasama siya. Sana nga, kung si Sara Duterte kaya makulong din, mga kababayan, sasama din kaya siya? Switik budol, parang swindler. Budol, mambubudol. Danilo Velar, kung hindi ma-impeach si Sara, alisin na ang 1987 Constitution. Correct. 'Di ba? Walang silbi. Marjo Abilunar, madaya. Ayun, switik. Manloloko. Ang dami ko natututunan sa inyo mga bagong salita. C1966, sayang ang pagiging loyal ni Robin. Maling landas ang tinatahak mo. Wala na po sa kanila yan. Alam nyo mga kababayan, tanong ko lang, sino ba ang nagbigay ng kay Robin? Ito kasi hindi ko maalala kung sino nagbigay sa kanya ng presidential pardon eh. Si Digong ba ang nagbigay sa kanya? Yun naman pala. Okay. Kaya naman pala, itong si Robin Padilla, mga kababayan, ay himod puwet. Ang nagbigay pala, nag-grant pala sa kanya ng absolute pardon ay si Duterte. Ayan, no? Growing your dream business and selling products that are loved doesn't have to be a struggle with the right tool like Si Digong. integration of your Ayan, no? Po ba dito? Ayan, no? Di ba? Kaya parang linta. Po ba dito? Kapatid ko po si Ate Rema po. Saka po si Bong. Sir, Glenn po. Salamat, sir. Kilala ko. Ano ba nito? Yung may itsura ni Robin, no? Diba? Itsurang mga kababayan, no? Oh? Ay, Ilocano nga sa Ajay Switik? Apay hangkom mo. Yan, malaki pala talaga ang utang na loob ni Robin Padilla kaya Digong, mga kababayan. Kaya pala, hindi na ako nagtataka na talagang himod puwet. Yan kasi ang... Foregoing considered, we respectfully recommend the grant of absolute pardon. The grant of absolute pardon. With Diba? full restoration of civil and political rights in favor of Mr. Padilla. Sir, nakapirma na po kayo. Pero marami silang... Hindi ko bang hawak ito sa picture na ito? Oo. Dito.
'Di ba, mga kababayan? So, 'yan ang nagpapatunay. Oh. Kaya hindi rin po malabo na kapag halimbawa si Sara Duterte ay na-impeach. Tapos, mga kababayan, 'di ba sabi ni Panelo, patatakbuhin po nila si Robin Padilla kasi sure ball panalo daw. 'Di ba? Alam naman natin talaga, may posibilidad din dahil mga Pilipino may mga utu-utu pa rin talaga. 'Di ba? Kaya nga nag-number 1 to dahil nauto tayo nito eh. Oh. So dahil artista, kapag nanalo, if ever, mga kababayan, ang gagawin nila, ganun lang din, bibigyan lang din ng absolute pardon. Pag na-impeach, nakasuhan si Sara Duterte, ganun din ang gagawin ni Robin Padilla. Kaya wag po tayo, wag natin papasukin ang mga DDS, mga pro-China, 'di ba? Nakagaya nila Robin Padilla, nila Bongo, nila Bato sa Senado. Yung sa ngayon, si Aimee, si Bongo, si Bato pa lang, mga kababayan. Pero sa 2028, wag na rin natin iboto itong si Robin Padilla. 'Di ba? Edita Paraiso, noong kampanya ni Digong Yang, si Robin Padilla nagpamigay ng kabang-kabang bigas sa Mindanao. Syempre galing yan sa kanyang puon. 'Di ba? Oh. Sabi ni Mamilokan ng Kana, malaki ang puhunan ng CCP kay Sara. It's a huge hurdle to take on. Kaya kapit lang tayo, mga kababayan. Yan na nga po yung sinasabi ko eh. 'Di ba? Hindi lang mga Pilipino din ang mga kalaban natin dito, mga kababayan. 'Di ba? Pati yung nagpupondo sa kanila. Kaya dapat tayo mag-ingat. Huwag na nating pabalikin ang mga taong ito. Kung sila man ngayon ay nakaupo, sa susunod po, huwag na nating bigyan ng chance. 'Di ba? Dahil itong mga to ang magpapabagsak talaga sa ating bansa. Pag nanalo ang mga ito, sa susunod niyan, probinsya na talaga tayo ng China. 'Di ba? So ayun, maraming salamat po, mga kababayan, at magandang gabi po muli sa ating lahat. Talagang pinasakit ni sino ba yun, yung kaibigan ko kanina? Delso? Thank you so much sa iyo, ha. Pinasakit mo ulo ko. Bye guys, see you po bukas. Sabi ni Edward Porlahe, padasin da nga pagtarayin ni Robin. Agal al-aita da tamadi makasirik ti Senado. No agtaraiso na, syempre, ikantayo ti abot. Tano, di saka na kimaibot. Diba? Oh, thank you once again sa inyong lahat, mga kababayan. Magandang gabi po at mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. At ako po ay talagang lubos na nagpapasalamat at gumagalang po sa inyo. I respect you all, mga kababayan. Sabi ni Rayan, tawa muna GP bago ka magtapos.